Hello po. So dito po tayo babalik po tayo sa cash flow. So ito po yung yung chapter yung year 1 po natin. Ito yung tinatawag na cash received from the customer. Ito po yung dito po yan natin kinuha sa projected monthly. So ito po yun, i-derive po lang natin hanggang sa year 5 po. So ilagay po natin yan hanggang year 5 po. At ito naman po, ito yung tinatawag nating cash paid from the supplier. Ito po siya. Ito hanggang year 5, ilagay po natin doon. Alright. Dito namang operating expenses paid. Ito po yon sa ito po yon hanggang kopyahan po natin hanggang year 5 po. At saka ito naman po, itong cash and fax tax. Ito po yung dito sa income tax 8%. At saka naman ito naman po, paano po natin kinuha to? Ang gagawin po natin, ito po isubtract natin po nito at saka nito. Ang lalabas po diyan ito po. Ito. So ito yung formula. Okay, right. So ganun po dito hanggang sa year 5. Ito namang purchase of equipment, dito po natin yan kinuha. Dito po natin yan kinuha yung purchase doon po sa itaas na po, sa itaas po. Saan na pala yun? Dito po natin yan kinuha. Ito po. Ito at saka ito pong tinatawag natin na furniture and pictures. So ilagay po natin dito sa cash flow. At saka dito. Ang gagawin po natin, ito i-add po, para makuha po ito, i-add po itong dalawa na to para makuha po natin ito. So paano po natin to kinuha? So ito po ay tinatawag natin yung capital. So diniscuss ko po yan kanina, tinatawag po natin capital yan. Ito naman po, paano po natin kinuha po ito? So ito naman po ay, ang formula na gagamitin po natin dito is ito. So ito i-subtract natin po dito at saka pagkatapos ito na to, yung net cash for operating activities, subtract po natin sa net cash from activities at saka i-add naman natin i-add po natin sa beginning cash of inventory. Ang kinalabasan ito po. So ito ilagay natin po diyan, ang ending sa year 1 natin ilagay po natin sa beginning. At saka yung beginning i-add na naman natin dito sa investing dito sa net cash for operating activity ang resulta po dito. At saka dito namang resulta na po dito ilagay natin sa beginning at saka i-add naman natin dito ang resulta naging ganito. So hanggang sa year 4 at saka year 5. Dito naman tayo sa balance. Sa balance sheet, ito po ay cash. Ang kasaan po natin yan kinuha yung cash na yan. Ang cash po ito po. Ito po siya. At saka yung 26 ito naman po. So hindi lagay lang natin dyan. Ito naman po itong cash. So ito po ay tinatawag natin, dito po natin yan kinuha sa cost of good, itong 28,000. Ito hanggang derive po natin hanggang year 5. Pagkatapos ito naman po, so i-plus lang po natin yung dalawa. Ito 13 plus 28 equals 13,305,431. So ganun po dito. So ito nilagyan natin dito yung furniture, then at saka dito ang gagawin po natin dito sa furnitures at saka nito, ang gagawin po natin is
Ito. Ang gagawin po natin, ito na to, isubtract natin sa ito na to, yun. Isubtract natin nito. Dito sa furniture and pictures po niya. Dito po. Ito. Ang equipment, isubtract po natin sa accumulative equipment. Ang resulta, ito po. At sa ang gagawin natin sa year 2, ito naman pong year 1, isubtract na naman natin dito sa less accumulated equipment, magiging year 3 po yan. Dito po natin. At saka yung so magiging year 2 po yan. Ito naman pong resulta na to, itong 2030, isubtract po na naman natin dito sa 54,000, ang naging resulta year 3. Ang year 3 naman natin, isubtract na naman natin dito, ang resulta year 4. So ganun pa din po. Ito naman po, isubtract natin ito, ang lalabas ito po. At saka ito namang year 1, isubtract na naman natin sa less accumulative furniture and fixtures, ang lalabas po dito sa year 2. At saka yung year 2, i-subtract na natin dito sa 4,000, itong 17,000, i-subtract natin sa 4,000, ang lalabas year 3. Ganun pa din sa the following year. So, ang pagkatapos natin po, ito i-plus natin dito, ang lalabas ito po. Yan po ang lalabas. So itong 284,000 i-plus natin sa 21,000, ang lalabas 304. 284,000 i-plus natin sa 21,000, ang lalabas 305 ang lalabas. Ito namang 230,000 i-plus na naman natin sa 17,000, ang lalabas ito po. Ito po ang lalabas. So ganun pa din po ang the following year. So paano natin ito kukunin? So since alam na po natin dito, ito alam na natin, ang gagawin na ito alam na natin kung paano. So ang gagawin natin, ito po, paano natin to nakukuha? Itong 300,000, ito. Yes. Itong 300,000 na to, yung 305,000 i-plus po natin sa 13,000, ang lalabas ito po. Ito namang 247,000 i-plus na naman natin dito sa 26,980, ang lalabas ito po. Yan po ang lalabas. And then sa the following, ito i-plus natin dito, ang lalabas ito po. So ang i-leave po muna natin, kung tingnan natin kung maging balance po ba. Ito sa owner's capital po, ang ilagay natin po dito is itong cash, beginning cash, itong beginning cash, ito ilagay natin po dito sa owner's capital, ito. And then yung year 1 at saka yung hanggang year 5. Ito naman po itong net income, ito po yung net income natin. Ito po yan po ang ating inalagay dito, yung net income natin talaga sa income statement. Ang gagawin natin, ito pong owner's capital, i-plus natin dito, ang lalabas ito, at saka the following, itong dalawang to, i-plus, ipag-add natin ang lalabas ito hanggang sa year 5. So ang ating din pagkatapos, ito naman po atin pong ilagay po dito
at ipagkumpara po natin ang resulta nito kung nagkatugma ba siya. Kapag nagkatugma, ang ibig sabihin po, balance po yun. Yun po ang tinatawag natin na balance sheet. So ito po yung tinatawag natin na balance kapag ang resulta nito tumutugma po dito sa resulta. So since ang change owner or equity tumutugma po sa balance sheet. Kung ibig sabihin po niyan, balance po tayo at hindi po lugi ang ating negosyo.